Ginoo. Kag sa sini nga kabuntagon, may buntag ka natong tanan, labi na sa kay Munding. Salamat ding tungod kay ini parte gina diri pod naton nga pamilya. Salamat pod bisan pa man sa kay Brother Pablo naka-join siya sa aton. Praise God. Kag labaw sa tanan aton pasalamatan nga naplastar gyud ang silingpan, palapakan naton ang Ginoo. Gahapon kun way nakaabot si Ronald, ma-overtime man yun namo ni Tupi. May gani kay nakaabot si Ronald, kadayon na natigayon siya. Hapit mga usa ka rolyo nga wire ang nagamit. Munang pasalamat ta sa Dios, at least makapian-pian siya sa hangin. Lang tawa wala na may namaypay. Dayon si Dodong nindot na kuno ang inyo katsugon. Samtang pamati ka mo sa pulong sa Dios. Kaya daw may ara na hangin nga nagahuyop sa inyo ulo. Sang init do di pa kuno kaayo mahinanok, pino ini karon do mahinanok na kuno ni siya. Labi na sa aton mga kaigsuunan. Muna kung kabatyag ka mo nga natulog, tuslo ka na lang iyakilid. Amen. Salamat sa Ginoo. Magatindog tatanan kagdayon, praise God. Salamat sa buhi nga Dios sa another naman nga opportunity nga gihatag sa aton sa Ginoo, labi na ang pagsimba naton sa sini nga kabuntagon. Right now aton tun-an ang usa sa mga passage nga gitun-an po naton sang Friday, from Friends of Egypt becomes friend of God. Ang prinsipe sa Ehipto nahimo suod nga abyan sa Dios. Amon ning usa sa mga tun-an naton, from a prince of Egypt, which is Moses, become a friends of God. Ako ang gipangabay si Brother Ronald kay amo maning sakristan naton dire. May mangguni siya nga imon nga sakristan kay ang asawa magsigilang katawa. Labi na kung isgutan pirmi ang D-Max. Ano to? Ang Primax. Ang Exodus chapter 33 verse 11 sa New Living Translations, then ang Hebrews chapter 11 verse 33 verse 23, hindi ni kay 33. 23 pakadto sa 27. Dayon ang Exodus chapter 2 verse 13 to 14 sa New Living Translations. Basa, Brother Nal. Sa Exodus 33:11, inside the tent of meeting, the Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Afterwards, Moses would return to the camp, but the young man who assisted him, Joshua, son of Nun, would remain behind in the tent of meeting. After tungod sa Hebreo 11:23 hangtod sa 27, tungod sa pagtuo ang mga ginikanan ni Moises nakahimo sa pagtago kaniya sulod sa 3 ka bulan human siya mataw. Nakita nila nga matahom siya nga bata ug wala sila mahadlok sa pagsupak sa sugo sa hari. Tungod sa Hebreo 11 gyapon 23:27, tungod sa pagtuo si Moises sa dako na siya midumili nga tawgong anak sa babaeng anak sa Paraon. Gipalabi niya ang pag-antos uban sa katawhan sa Dios kaysa paghimulos sa sala sulod sa mubong panahon. Naghunahuna siya nga ang pag-antos sa mga pagyubit tungod sa Mesiyas labi ang bililhon kay sa tanang bahandi sa Ehipto tungod kay gilantaw niya ang ganti nga madawat niya. Tungod sa pagtuo, mikagyo si Moises gikan sa Ehipto sa walay pagkahadlok
sa kasuko sa hari. Mipadayon gayud siya og wala mobalik kay daw nakita niya ang Dios nga dili makita. Sa Exodus 2:13-14, the next day when Moses went out visit his people again, he saw two Hebrew men fighting. Why are you beating up your friend? Moses said to the one who had started the fight. Then man replied, who appointed you to be our prince and judge? Are you going to kill me as you killed the Egyptians yesterday? Then Moses was afraid, thinking, everyone knows what I did. Let us pray. O Diyos nga gamhanan, covered us to you, siya kay naglory. Lord, your words, O Lord, hindi magbalik sa imo nga walay mo Ginoo kaalam ang imo pagsabot ihatag sa amon. Labi na sa amon mga bisita sa pagtuon namon sa imo mga pulong. Kalaygon ikaw sa ngalan ni Jesus. Kitang tanan magaingon. Amen. Kagamen. Amen. Okay. Lechon ang kinaon. Inang Moses, as being a friend of Egypt, becomes a friend of God. Amuning usa sa mga tun-an naton. Sabi nyo lang, ang pag-amiguhay ni Moses kag sa Diyos, hindi maeksplikar bisan pa man sa mga komentary. Hindi maeksplikar bisan pa man sa mga Bible scholars nga may something vertikalawom nga relasyon nga natabo between Moses and God. Why? Tungod sa tanan nga mga propeta, patriarchs, even sa mga apostles, even sa mga church fathers, si Moses lang ang gilubong sa Diyos. Amen. Hindi ka kabasa sa Biblia nga may iban pa nga propeta nga gilubong sa Diyos. Si Moses personally ang Diyos ang naglubong sa iya. Amo na nga bisan mismo ang Biblia hangtod karon wala pa makitaan kundiin gilubong sang Dios si Moises. Although makita naton sa Deuteronomio sa kapitulo 34 nga gihambalan sa Dios nga didto siya mamatay sa Moab, didto sakop sa Bit-peor, pero ang pinaka-mystery sa tanan nga ang Dios ang naglubong sa iya. Amo na nga walay mga Bible scholars even sa mga theologian hindi nila mahatagan eksakto nga pag-describe ang pag-abyanay sang Diyos kag ni Moses. Because since from the history began, even si Abraham until to the apostles, hindi kakabasa sa Biblia nga ini sila gilubong sa Diyos. Pero si Moses, ang Diyos ang naglubong sa iya. Kagabi mo lang, si Moses pod ang gihambalan sa Dios sa klaro nga pagkahambal nga nag-ingon ang Ginoo, Moses, ingna ang imo panimalay nga mamatay ka na. May ara sa tunga nila nga hindi ma-explain. It is more than an intimacy. Nga ang Dios nagsugilon sa kay Moses nga mamatay na siya. Amo na nga ang Biblia nagambal, antes si Moses gipatay sa Diyos. Gidala sa dito sang Dios sa bukid kadayon, gipakita sa dito sa gitawag sa yuta nga saat. Kag siling sa Ginoo, amo ni nga yuta ang akon gipromisa nga ihatag ko sa kaliwatan nila ni Abraham, kaliwatan nila ni Isaac, kag kaliwatan nila ni Jacob. Makakita ka pero hindi ka makakadto dito. Abi mo lang sa gitun-an akon nga ang Dios waay niya gidala dito si Moses kay nga man si Moses kun lantaw nimo ang iya nga kabuhi gibiyaan gani niya ang Ehipto.
Gitalikdan gani niya, what a beautiful splendor, even ang wealth sa itip. Amo na nga si Moses, hindi na siya interesado sa mga material nga mga butang. Kay bisan gani mismo ang duta nga saad nga mao ang Kanaan, hindi interesado si Moses. Sidto sa Exodus chapter 33, siling ang Ginoo, lakat kamo panag-iyahan na ninyo ang duta nga saad nga akong gipromisa sa inyo, hindi ko mag-upod sa inyo. Pero ayaw kamo kabalaka, kaya ang akong anghel ibutang ko sa una kag ibutang na kon sa ulahi, pero hindi ko mag-upod sa inyo. Abi mo lang anong hambal ni Moses, Ginoo, kung hindi ka mag-upod sa amon, hindi na lang kami pagpakadtua didto sa duta nga saad. Hindi interesado si Moses sa duta nga saad. Ang iya gikawilihan, ang iya suod nga abyan nga amo ang Diyos. Hindi na siya interesado sa material nga mga butang. Amo na nga diri naton makita nga si Moses mismo sa dira nga nakigsultihanay sila sa Dios dito sa bukid sa Sinai. Just imagine, brother and sisters, 40 siya kaadlaw kag 40 dito kagabi dito sa bukid sa Sinai nga nag-istoryahanay sila sa Dios. Walay kaon, walay tubig tungod kay this is what a complete fast according pa sa Bible ang gihimo ni Moses. Pero hindi kakabasa nga si Moses gikapoy siya. Nga sino ang naghatag sa iya pwersa? Sino ang naghatag sa iya kusog? Ang iya abyan nga mao ang Diyos. Amo ni ang aton tun-an. Abi mo lang, kung waay dito nagpakasala ang mga Israelites sa ubos, waay siya gitulod sa Dios nga kanaog na. Waay siya interes sa pagpanaog kay nga na-enjoy siya sa pagpakigsulti sa Ginoo. Nanaog siya kay nga gipugos sa Dios nga kanaog na dito kay ang katawan sa Israel nagsimba sa Dios. Pero si Moses way siya interest nga manaog kay nga na-enjoy siya sa agod nga mahimo ka nga amigo sa Dios. Kung lang taon naton ang Exodus 33 sa 11. Siling pa speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Ano ang makita naton sa Dios kag sa kang Moses? Ara ang ila conversation. Kung tuod kang abyan sa Ginoo, ing na imo katapad, amigo ka. Kung tuod ka nga amigo sang Dios, kung tuod ka nga abyan sang Ginoo, may panahon ka sa pagpakigsulti sa iya. Ano ang essence kag significance ni? Abi mo lang, ang conversations, ang dialogue, it is changing of ideas. Ano ang matabo diri kung ang conversation ara, while nga nagaistorya ang Diyos, si Moses nagapamati. While kung si Moses na pod ang mag-istorya sa Ginoo, ang Dios mamati man. Amo na ang problema sa aton karon kay nga aman. Kung ang Ginoo na gani ang maghambal sa aton, way tagapamati. Amo na ang pinakadako nga question mark sa kabuhi naton. Latawag lang ninyo si Moses. Waay hangyo si Moses nga gigibalibaran sa Ginoo. Waay siya hangyo nga ang Dios nagbalibat. Nga kung ang Dios maghangyo sa iya, si Moses gapamati man. Latob lang niyo. Ano ang last niya nga hangyo atong giyambal ni Gingging? Ang pinakabudlay nga pangamuyo. Anong hambal niya? Pakit ako sa imong himaya. Abi mo lang, natuma ni dito sa Mount of Transfigurations sa nag-usab dito ang dagway ni Kristo Jesus. Nagpakita si Moses kag si Elijah. Iya gid giistorya ang Misaya. Ining handom ni Moses na fulfilled kay nga ang desire niya nga makita gyud niya ang himaya sa Dios.
You know, brothers and sisters, kung baliko na ton ang aton gitunan, you know, daan ka mo masayod. Before ang Old Testament sense, inig kamatay niya, hindi siya diretso dito sa langit, dito ni siya sa Abraham's bosom. Pero, lantawa, tungod sa kasuod nila, nakita gid ni Moses ang panagway ni Jesus. He saw the Messiah. Ano ang prayer niya dito sa Exodus chapter 33? Pakit ako sa imong himaya. Amen. Siling ang Ginoo, way patawo nga nabuhi nga nakakita kanako. Pero kay nangayo ka man, muagi ko sa bantilis nga bato, hindi nimo makita ang akong dagway, pero makita nimo ang akong likod. But at a last moment, dito sa Mount of Transfiguration, si Moses, Elijah, kag si Kristo Jesus, nag-istoryahanay sila. Nga, walay butang nga ibalibad ang Dios kung ikaw mamati man sa Ginoo. Amo lang gina ang problema naton mga kaigsunan. Abi mo lang kita, maayo lang ta, sige, pangayo sa Diyos. Oh, sige, pangayo sa Ginoo. Sige, pangayo sa Ginoo. Pero kung ang Ginoo na gani may ipangayo sa aton, nagapabungol-bungol ta. Hindi ta interesado sa Diyos. Abi mo lang, if you're considered sa imo kabuhi nga abyan ka sa Ginoo, may panahon ka sa pagpakigsulti sa Ginoo. May panahon ka sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Ang pagpakigsulti, yes, amon ning prayer na ton. Pero ang Diyos nga nakigsulti sa aton, way karon masiling na ton as evidences nga literal, physically, nga ang Ginoo nakigsulti sa imo. Pero mas labaw karon kay nga may pulong sa Diyos. Amen? Amo na nga ako nagto, kung magbasa ka sa Biblia, parehas lang na nga namati ka sang istorya sang Ginoo. Kuha ninyo? Kung magbasa ka sang Biblia, parehas lang na nga namati ka sang istorya sa Dios. Kaya nga, ang pulong sa Dios, ang Biblia, istorya ni sang Ginoo. Kag ang mga tao nga nagatuman, they are what living according to the principles of the Word of God. Ang iya gikabuhi niya diya sa pulong sa Dios. Sa panahon nga kung siya may hangyoon, ang Ginoo hindi gikabalo magbalibad sa iya kay nga man sa panahon kun ang Dios ang maghatag sa iya sa pulong, ginatuman niya. Sabi mo lang, unfair usahay sa Dios. Unfair. Sige tahangyo sa Ginoo, pero kung ang Ginoo na gani magsige hangyo sa aton, wala ta. Shadok unfair. Amen. Amo na nga, mo lang, ang praises dire nga gigamit as face to face, tampad sa nawong kag sa nawong. For how many times ang praises nga gigamit dire, kay matun-an man ni naton sa aton family prayer group. You know, in the Old Testament, ang Dios nagpakita siya by the word to you pa ni. Agod lang nga makigsulti siya sa tao nga nanginsuod niya kay nga abyan. Parehas kang Abraham, nag-agi dito ang tulo ka tao dito sa Mamre. Gihawiran ni Abraham. Kagdayon, ang Biblia nagsulti, ang duwa ka tao nagkadto dito sa Sodoma kag Gomora, ang isa ka tao nagpabilin diha sa iya. Way siya kahibalo nga ang iya galigi istorya Dios. That is the word theophany. Agod nga mag-istoryahanay gikamo sa Ginoo. Nga uhaw ang Ginoo sa pagpakigsulti. Amen? Uhaw siya. Gusto siyang makigsulti sa tao. Gusto siya mamati sa tao. Galing kay ang tao hindi gusto sa iya. Nga nanginbisi ta sa aton nga kabuhi. We are surrounded by many works. We are surrounded by many activities. Hindi kay sa spiritual, kundi sa outside nga kalihukan. Amo na nga way ta panahon, bisan pa man sa pagpamati sa pulong sa Dios, sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kay nga man, we are surrounded by most busy. Pero kung ikaw pa istoryahon, amiguhay ka mo sa Ginoo. Ang tuod nga amiguhay, may panahon siya sa pagpamati, kag may panahon siya sa pagkikigsulti. Palakpakan nato ng Ginoo. Kag amo ni ang natabo sa kang Moses. Just imagine,
kung ikaw ang pamilya ni Moses. Masakit sa pamilya nga hindi nimo masudong ang patay nga lawas sa imong pares. Pero sa ito nga time lang, ni bisan usa ka buok paryente ni Moses, wala dito nakatambong sa iyang kamatayon. Ang Diyos mismo ang naghimog seremony sa paglubong niya. It is a mystery. Until such now, walay makadiskubre kundiin gilubong si Moses. It is only God knows. Subong sina ang Ginoo maglihok sa kabuhi naton kun suod nimo ang Ginoo. Palakpakan naton na Diyos. But you know, before Moses, nahimo siya nga suod nga abyan sa Diyos. In the first place, he's what? As a prince of Egypt. Amen. Abi mo lang, ang Ehipto nga lugar, they are what considered sa root word sa Rahab nga term. Kag ining nga term, gitawag kini kosmos. Meaning, sa biblical nga interpretation, kung moingon gani kag Ehipto, it is considered sa kalibutanon. Amen. In spiritual significance. Anong gihambal dito ni Santiago? Ang pagpakighigala sa kalibutan, kaaway sa Diyos. So si Moses, before nga nahimo siya, abyan sa Diyos, nanginusa siya ka prinsipe sa Ehipto. Kag sadto nga panahon, ang Ehipto, amo ang pinaka-supreme nga kingdom sa ila dispensation. Walay makalabaw kag makatupong sa kingdom ni Pharaoh during the time sa dispensations nila ni Moses. Gikilala sila nga pinakabantugan sa tanan. Kagabi mo lang, according pa sa history, ang nakatabang sa Ehipto nga nangin bantugan sila, waay lain si Jose mismo. If you read in a past history, si Joseph mismo amo ang ginggamit sa Ehipto, nga ang Ehipto na well known siya as being supreme nation during that time. It is because of Joseph. Amen. If you read in the ancient history, ang Bible kung lang tahon na ton sa sini nga passage, according pa sa aton pagtuon, amo ni. May tatlo ka masiling naton ang kabuhi ni Moses gidivide kini sa tatlo ka gitawag sections. Gidivide kini. Kay nga man kag siling pa sa Biblia, ang iya edad nga 120, paskog pa ang lawas niya. Sama sa usa ka batan-on ang lawas niya. Himsog ang iyang mata, kag ang iyang masiling naton muscle ligon pa. At the age of 120. Pero ining 120 niya nga edad, gidivide kini sa tulo ka segment. Kay nga aman, ang tagsa ka 40 nga division sa edad ni Moses, may natabo diri. Let's say, for example lang, ang first 40 years ni Moses, iya kinigispent dito sa Ehipto as being a sons of Pharaoh's daughters. Amen. Meaning as a prince of Egypt. Si Pharaoh, wala siya'y bata. Maigsuon siya nga babae, kag ang igsuon niya nga babae, amo ang nag-adapt sa kang Moses. Walay duha-duha, tungod kay si Pharaoh, he is what a king, natural kung may hari, may prince yun na. So walay pinakasuod, kung lang taon na ton, between diha sa gitawag sa kang Pharaoh nga family circle, ang pinakalapit ang anak sa iya anak nga babae nga mao si Moses.
Gi-considered yun nga gikabig yun sa anak nga babae nga anak si Moses. Lantaw na ton ang action as being a luxurious kind of persons, gi-enjoy niya ang usa ka gitawag masiling naton tumalagsaon nga position as a prince of Egypt. And then tungod kay napatay niya ang usa sa mga Ehiptuhanon. Napatay niya. Kaya ang isa motibo, tungod kay may nakita siya nga ang Ehiptuhanon gidaog-daog ang Israelites. Gidaog-daog. Kay si Moses manggod, amo mangguning matun-an naton karon. Because ang providence sa Dios makita gyapon naton diri. Just imagine, ang nagyayagod sa iya ang mama niya. Hindi gid malikayan, hindi magsulti sa iya sa tuod niya nga kagikan. So one time sa naglagaw siya, nakita niya ang usa ka Ehiptuhanon nga gikastigo ang Israel. Tungod sa iya hunahuna, Israelinon siya. Although ang costume niya is Ehiptuhanon, pero ang iyang kasing-kasing is what Israelites. Amen. Parehas bitaw sa aton kung kaisa. Oh, may dual identity ta. Ang aton kaboy kung kaisa mixed ta. So si Moses, pagkakita niya, gusto niya nga luwason ang iya isig ka Israelita. Napatay niya ang Ehiptuhanon. Tago to nga pangitabo. Pag ikaduwa na pod, nag-away ang duwa ka Israelita. If you read this passage, ining Israelita nga nag-away, if you look this verse, may mga posibilidad nga amugya po ni nga Israelites ang gibunog sang Ehiptuhanon. Meaning, may pagkasalawayon gini. Kay according pa sa gisulti niya, patyon basab ko nimo sama sa pagpatay nimo. So meaning, hindi kadua-duaan nga ini nga Israelites, it is the same persons nga gibunog sang Ehipto. Amen. Hangtod nga pagkabati ni Moses, nahadlok siya kadayon, mikagyaw siya. Meaning, nahumana ang unang segment sa 40 years niya dito sa Ehipto, kadayon another 40 years na pod ang ikaduwa, sa didto na siya sa Midian. Sa didto na siya sa Midian, amo na ni ang iya kabuhi dito. For the next 40 years, Moses lived the life of nomadic shepherd. Nangin magbalantay siya sa karnero. The hustles and the bustles of a royal courts must have seems like a distant dream. Dayon, the banquets, the honors, the ceremonies, the personal chariots, the fear and the esteem of multitude, it was all a miles away. Meaning, ara sa tuod diha, pero ang iyang hunahuna, nagpabilin dito sa Ehipto. Parehas bitaw sa inyo. For example, labi karon. Kanang, wala na nyo, kay basi malingkuran ninyo sa Braduming. Although mularga na sila, pero ang ilang mindset, nagpabilin diri. Sino diri sa inyo ang nagbakasyon, pero ang inyo hunahuna, nagpabilin dito. Diba? So ako nagtuo, si Moses, ang iya mga past experiences dito sa Ehipto, right now, mga imaginations na lang. Iya na imagine ang hindi matupungan nga kasadya dito sa Ehipto. Meaning, why na siya may mahimo? It is because everything, it is total as an imaginations. Amen ba? Because right now, he is what as a nomadic shepherd of the sheep. Kadayon, he sleep on the ground under the moon and stars.
listening to the small night sounds of desert creatures. Amen. Dira na siya gahigda kay magbalantay gani ka, muupod ka tulog sa imong mga karniro. Kay ang history sa una sa mga shepherd, usahay binuwan ni sila pauli sa ila balay. Labi na kon ang ila surrounding sa tunga time, minus ang mga gunahon. So mangita ni sila kung diin dapit ang gunahon. So ang shepherd pud mo kuyog ni. Amo na nga magpulaw sila bisan gabi diha sila matulog sa mga karnero mismo. So right now, iyan na lang mabatian ang mga gagmay nga mga huni diha sa deserto. Amen. Kadayon, he married the daughters of a Midianite priest. His skin became dark. Nag-itom na siya. Why na siya lotion? Amen. Why na siya mga masiling paputi sa nawon? Wala na. Kadayon, natural, tungod as being a shepherd, ang iya nga panit daw laya na. Tungod sa init kag sa hangin diya sa deserto. Amen ba? Linga ang inyo tupad. Di ba? Na, do amo-amo na kamo ni Moses. Do mga laya na nga dahon. Amen. Ang Biblia naghambal, as being a shepherd, the routine was the same. Perti ka, masiling naton, perti ka laay ni nga kabuhi. Lead the flock into the waters and the grass, then rise early the next morning and repeat the cycle. Balik-balik. Parehas bala sa aton, abi mo lang kung way patan galagad sa Ginoo. Kung way pata sa Ginoo, pag mata naton, mga pi. Dayon managat. Pagpauli, kadto sa barkada. Pagkaaga naman, managat naman. Diba? What is cycles of life? Nga na, kung way ka sa Ginoo, amon ning routine sa imong kabuhi. Matag adlaw amon ning gihimo niya. Parehas pud sa aton, mga pi, manglaba, mo trabaho, pauli, tulog. Mamalit, dayon, another naman. Routine lang yun ang kabuhi. Hangtod matiguang ka. Kaghantod mamatay ka. Di ba? So, ini ang life ni Moses. But you know, Moses was in the school of solitude and process. Amoning training ground niya sa spiritual. This is another 40 years sa kabuhi niya. Amen. Kadayon, silang padiri sa ikatatlo. It is another 40 years naman nga gispent niya dito sa wilderness. Amen. As leading to the Israelites people. Amo na nga ang tatlo katag 40 years gid-divide kini sa tulo ka segments. Amo na nga ang edad ni Moses is 120 years and he died. Lang taon na ton ang Deuteronomy 34 verse 7, silang padiri sa Biblia, kung lang taon na ton. Sa pagkamatay ni Moses, 120 na ang iyang edad. Abtik o gligon pa siya og maayo pag mata. Karon mauni. Sino ang nagsulat sa Pentateuch? Sino nagsulat sa Pentateuch? Which is, ingon gani ka mo, Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, and Deuteronomy. Sino ang nagsulat sa five? It's right. His life. Amen? Nasulat niya. Kag ako nagtuo, sinong gibilinan niya sini? Kay gindala naman sa sang Dios didto mismo sa Moab. Kay didto sa patyon, sinong gibilinan? Alang-alang ni gidala didto sa lubnganan. Kay kung gibutang po ni Moses didto sa lubong niya sa ibabaw, makitaan siya kung din siya gilubong. There is what a mystery. Amen? May kahibulungan nga natabo sa kabuhi ni Moses. Yes, in the first place, ang mystery amo ni walay kahibalo kung diin siya gilubong gawas sa Dios. And the second mystery, subong sini.
Sa way pa siya napatay, na-record na ang kamatayon niya. Na-record na kung diin siya gilubong. Na-record na kung sino naglubong sa iya. Nakuha ninyo? Ang pangutana, sinong gibilinan niya sini? Because the 5 book of Moses, it is what written by Moses also. Amo na nga diri naton makita, walay libro nga naghisgot sa kamatuoran, gawas lang sa Biblia. Diri gyud naton makita nga ang pulong sa Dios hindi gyud iya sa tao, iya sa Dios. Nga waay pa namatay si Moses, sulat na niya ang iyang kabuhi. What a mystery, brothers and sisters. Nga abyan sila sa Dios. Saway pa sa gikuha sa Ginoo, gisulat na niya nga daan. That is a mystery. So nagpasabot mga kaigsunan, kung ang kabuhi nimo ara ka sa Dios, nakatapik ka sa Dios nga kahibulungan. Pakpaka na to ng Ginoo. Kagdayon, sa kabuhi ni Moses, kung lantaw na ton ang iya nga gitawag kabuhi, may 3 ka truths nga makita na ton sa iya kabuhi. Una, ang 3 ka segment sa edad niya nga gin-divide sa tag 3 ka 40. And right now, may 3 ka specific nga truths nga makita naton sa kabuhi ni Moses. Because before siya nahimo as a friend of God, nangin prince of Egypt si Moses. Number 1, the handed-down faith of his parents that passed to Moses to educate to him. Meaning, ang number 1 nga faktor nga makita naton ang iya mismo ginikanan. Amen. Nadawat ni Moses ang word nga since knowledge faith. Amen. If we look this passage, mga kaigsunan, kay nga man, lantaw naton ang view sa agud nga masabta naton ang life ni Moses, ang iyang pagtuo nga gistate diri sa Bible. Kung lantaw naton ang notes naton, siling padriya, ang word by fight dito sa Hebrews chapter 11, 23 hangtod sa verse 29, it is almost 5 times gibalik-balik. By fight Moses, by fight Moses, by fight Moses, by fight Moses, almost 5 times gibalik-balik sa Hebreo nga books. So nagpasabot ang term nga by faith Moses, meaning Moses, he is a man of God. He is a man of faith. Amen? But the question, where did get Moses faith? Diin halin ang iyang pagtuo. Ingna ang imong tupad, diin halin ang imong pagtuo. Kay may mga tao sa sini nga kalibutan, let's say for example lang, ipaklik na tunon na sa kang Chabiboy ang Colossians chapter 2 sa verse 8. Anong hambal diriya? First factor sa aton pagtuo, amo ning una nga factor, diri pod nagahalin ang aton pagtuo. Sa Colossians chapter 2 sa verse 8. Ilang taon ipaklik na to sa kang Chabiboy. Ilang taon na to na ang state di sa Colossians chapter 2 verse 8. Siling padere, busa matnguni, nga dili ka mo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam, nga gikan pa sa pagtulunan, nga gikabilin-bilin sa dinhalin. Sino man ang aton ginikanan, tao, dili? Tao. Amo nang hambal sa iban, yung halin pa sa aton karaan, amo na ning aton namatan. Amen. Anong hambal ni Paul? Gikabilin-bilin sa mga tao, gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan, apan dili di ay gikan ni Kristo. Amo gyud na ang inyo tandaan. Ang tanan nga mga pagtudlo, kung
nagtudlo kini sa pagpalayo kang Kristo Jesus. Kung nagtudlo kini nga may iban pa nga simbahon, hindi na iya ni Kristo. Kay ang kasulatan nagtudlo lang sa isa nga ang angayan simbahon si Kristo lang. Ano? Pero kung may nagtudlo pa, gawas kang Kristo, hindi na gikan ni Kristo. Kuha ninyo? Kagabi mo lang, amo nang number one nga factor nga dira halin ang aton pagtuo. Waay gipasukad diha sa kamatuoran. Amo na nga, just imagine, ang iya sa Dios gagmay lang yun nga panon. Nga, you must learn the history. Pila ka tuig nagstay dire ang mga masiling naton false prophet. Pila ka years. Just imagine, ano nga tuig nag-abot si Magellan? 1521. Pila na ka years? Almost hapit na may 500 years o kapin. Hindi kalikayan nga nanggamot na sila. Nga amo ni ang dagan sa mga tao nga wala diha sa Diyos. Pero ining sa kang Moses, balik ta dito. Ang pagtuo siyang ginikanan, gipasa dito nila kang Moses. Lantaw na ton sa Easy English Ingon pa dere sa Easy English. Sa verse 23, Moses' parents believed God. Believed God. So when Moses was born, they hid him for 3 months. They saw that he was a very special child. Laini nga term ang special child. Kay sa aton magugkaron, moingon gani kag special child. Oh, alingangin nyo tupad, di ba do amo na usahan nga na. Pero laini nga term sa una ang word nga special child. Amen? Pinasahi. They saw that he was very special child, so they did not obey the king, but they were not afraid. Amen. So, the first one, ang ginikanan ni Moses, may ligasiya sila nga gibilin sa kay Moses. Amen ba? Kubitan nga sulti na kon, abi mo lang, ang number one nga factor gyud sa pagpangalagad sa mga batanon, ara sa mga ginikanan. Amen. That is the number one factor. So, bisan ano man ang mga problema nga maglambot, ang aton huna-unahon, what about our children? Kaya nga man, labi na ini nga kapanahonan, galala nga nagalala, meaning galapuyot ang sala nga nagalapuyot. Amen? You know, just imagine lang, atong natabo sa Thailand, atong shooting incident sa school gyapon, ang gipamusil, hindi kay mga estudyante, giuna gyud ang mga maestra, kag mga maestro. Amen? So, who knows? May ang suwat-suwat nimo dito sa blackboard, dugay-dugay, tangso ng imo utok. Diba? Tungod kay grabe ang panahon karon. Hindi na nimo masabtan ang mga batanon karon. Grabe ka-agresibo paghimo sa sala. Grabe ka-agresibo. Way gikahadlukan. Sa una, ang mga batanon lain, ang gikalingawan, ang pagtugway sa kanding. Oh, amo ning gikalingawan sa una, magsigi bit-bit sa sanggut. Amen. Amo ning pero karon na mga batanon lain ang gikalingawan. Amo na unang ginikanan, hindi siya magtuon sa sitwasyon sa sini nga kapanahonan, posible nga magmata na lang siya nga may pagmahay. Amen? So amo na ang aton butang nga bagay pamalandungan. Because you know, sa kabuhi ni Moses, hindi ni dago-dago ang pagkatao niya. He was born with a godly and faithful parents. Sino ang mga ginikanan niya? Ini, duwalang ka-verse ang gistate sa Bible about sa iyang parents. Grabe lang. Duwalang gid ka-verse. Nakasiling ko, grabe ka-shortage
ang verse nga ginhatag sa name sa ginikanan ni Moses, pero naka-counterpart siya sa kadaugan ni Moses. Amen. Naka-counterpart siya nga si Moses nangin usa ka maano nga ulipon sa Diyos. He is a good servant of God because of his parents. Amen. Sino mga ginikanan diri ibayaw ya kamot. Wala na may mag-angkon. Ang 2 Timothy chapter 1 verse 5 siling pa ni Paul. Antes naton to basahon ang Exodus 6:20. Nahinumdum ako sa imong matinud-anong pagtuo. Sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida. O sa imong inahan nga si Eunice. Meaning, si Timothy, ang iyang lig-on nga pagtuo, naghalin sa iyang apuhan nga mao si Loida, napasa dito sa iyang inahan nga kang Eunice, halin sa iyang inahan nga kang Eunice, napasa po dito sa kang Timoteo. What a wonderful family tree. Amen? Ang ila nga kabuhi, gipasa nila ang pinakaimportante sa tanan, amo ang pulong, ang spiritual nga halin sa Diyos. Kag-amo ni si Moses. Amen. And you know, kung lang taon na to na, ang ginikanan ni Moses sa Exodus chapter 6 verse 20, gipangawa ni Amram, ang iyang amay si Amram. Si Jochebed ang igsuon sa iyang amahan. Og si Jochebed nanganak kang Aaron kang Moses. Ang edad ni Amram miabot og 137 ang edad. Diri gihisgutan ang ginikanan niya. Amen. So ang Biblia kung lang taon na ton sa kabuhi pud ni Moses was a third child of Hebrew slaves. Kaya nga may igsuon pa sila nga babae nga mao si Miriam. Tatlo sila, ang kamagwangan si Aaron, ikaduwa si Miriam, ang kamanghuran si Moses. Amo ni ang ila nga family tree. Ang Biblia nagambal, his both father and mother had only a few short years to indoctrinate the son in the faith of their forefathers. Meaning, ang iya iloy, amo mismo ang nagmatuto sa iya. Amen. Amo ang nagmatuto sa iya sa spiritual. Kabi mo lang, ang kabuhi sa mga ginikanan, nangin pastor siya sa ilang panimalay. Amen. Palakpakan na to ng Ginoo. Kag siling padere, sa notes na ton, the living God had appeared to Abraham, Isaac, and Jacob. Abi mo lang, ang number one nga gitudlo sa iyang iloy, according pa sa komentary, ang pag-introduce sa iya, ang ila Diyos, amo ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, kag ang Diyos ni Jacob. Ang identity sa una sang Diyos, amo ning tatlo. Waay identification sa una ang Diyos. Meaning, kung moingon ka gani, Diyos ni Abraham, kag Diyos ni Isaac kag Jacob, meaning, ara ka sa tuod nga Diyos. Kag amon ni pirmi ang gitudlo siya, because in the Old Testament, it is the dispensations of God the Father. Amen. Ang New Testament, that is the dispensations of God the Son, which is Jesus Christ. Ang dispensation sa present time sa aton, this is the time of the Holy Spirit. Agud nga masabtan naton. So, this time, this is the dispensations of God the Father. Kagdayon, ang pag-introduce sa una, sa mga Israelites, sa mga katawan sa Diyos, kung ang pag-introduce ang aton Diyos, amo ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, meaning, ara ka sa tuod nga Diyos. Kay walay Diyos nga nagpakilala sa tunga time, nga hindi Diyos ni Abraham. Like say, for example lang, ang encounter na dito ni Moses, dito sa burning bush, ng taon na sa Exodus chapter 3, verse 5 to 6. Ang Diyos mingon, diha, kalang kutob.
Kaya amo po ning atong karon isgutan, diya ka lang kutob. Ayaw na pagduol, hubuang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gitindugan. Ano din ang hambal? Ako ang Diyos sa imong amahan. Ako ang Diyos ni Abraham. Na amo po ni ang pagpakilala sang Diyos sa iya. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac ug ni Jacob. So meaning ang pag-identify sa Diyos amo ning tatlo ka patriarchs. Abraham, Isaac, and Jacob. Kag amo ni pirmi ang gibalik-balik sang iyang inahan dito sa kang Moses. Amo bitaw na nga sa pagka-encounter na dito ni Moses, waay na si Moses nagdoubt kay nga ang pag-introduce ang Dios, I am the God of Abraham, na remind dayon si Moses sa tudlo sa iyang iloy. Palakpakan na to ng meaning, nakadumdum dayon siya nga amo ning gitudlo sa akong iloy. Kay ang giuna dayon sa Dios, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, and I am the God of Jacob. Meaning, si Moses, mitungok, miyuko, kay nga nakahibalo na siya nga amo ni ang gitudlo sa akong iloy. Amen. Shadow kanindot kayo. Eksakto sa gitudlo siya iloy. So meaning, ang ginikanan ni Moses ara sa insakto nga pagtuo, ang ginikanan ni Moses ara sa insakto nga Dios. Ang ginikanan ni Moses ara sa insakto nga pagkabuhi. Amen. Kag initanan napasa dito sa kang Moses. Kung lang taon na ton, ang notes na ton, kung mabalik ta dito sa sining nga passage, siling pa diri sa Biblia, the praise this so the child was very special. Meaning, grabe ang iyang ginikanan. Sa pagkatao ni Moses, may nakita na sila sa ilang bata. May ara sila discernment upod sa pagtuo nilang ini nga bata, may pinasahi nga misyon. Amen. Amo bitaw na nga sa kasi pagdidikit na ton diri, lang taon na to naton bata, may special nga plano ang Ginoo ni sa iya. Amen. Nga dalon diya sa templo, kay nga man kundi ni madala sa simbahan, kundi ni mabitbit sa pag-alagad, 3 lang kabutang ang imo panaganan, kundi ni mapriso, mahimo ni nga bugoy, kundi ni mahimo bugoy, mahimo ni nga mamatay. Amen. So ako nagtuo, may nakita ang iyang ginikanan. Amo ganin ang term dito, special child. Hindi ka may diferensya si Moses, ha? No? May nakita ang iyang ginikanan nga ini nga bata. They are what considered as special. Meaning, ang word nga special, hindi common child. Amen. Kita tanan mo ingon, common child. Hindi siya common child. Damo may natawo, pero that is common child. While Moses, he is not a common child, but he is what? Special child. Amen. May ara kay Moses nga wala sa iban nga mga bata. Kag amo ni ang nakita sa iyang ginikanan. Amo ni nakita. Shadow kanindot nga mga grabe ang discerning nila. Ang Hebrews chapter 11 verse 1 nagaingon. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang aton gilauman nga dili makita. Ano ang ilang nakita sa iyang ginikanan? Ang mga hindi makita nga tuod. Amen. Nga ini nga bata may ara sa iya nga wala sa iban nga bata. That is Moses. Amen. And you know, brothers and sisters, if you look this passage sa aton notes, lantawa, gawas nga si Moses, he is what special child. Lantawa. When Moses was born, nightmare and terror was in the land of Israelites. Sa pagkatao niya, hindi dago-dago ang environment. Because the massacres of the male child born, atong giwali na itong diri nga, tungod kay di na mapunggan ang gidaganon sa mga Israelites, nagsugo si Pero nga ang tanan nga mga mananabang kon lalaki gani ang mataw, piguton, kugon, ingana. Amen. Amo na nga pasalamat kamo
Kay wala ka mo na tao sa tunga time, tani napigot na kamo. Amen. Piguton. Kadayon, tungod kay wala matuman ang resolutions ni Pero. Ang gihimo niya, pamatyo na lang ang tanan nga mga bata nga lalaki. So, sa pagkatao niya, hindi lago-dago. It is what a nightmare and terror was in the land of Israelites because the massacre of a male child born, lamentations, weeping with great mourning was the environment of that land. Ang imo mabatian ang mga pagkiyabaw, ang mga paghilak, ang mga pagsubo, amo ni ang pagkatao ni Moses. Amen. Amo ni ang pagkatao niya. Just imagine, ngilngig ang iya nga gitawag kapanahonan sa pagkatao niya. Lain sa aton nga pagkatao sang lalaki nga aton gipangandoy, moingon dayon, kung lalaki mag-ihaw kog baka. Pero sa time ni Moses, wala na, grabe ang kalisang sang community sa nga time. Amen? Kadayon, ingon pa diri sa Biblia, but Moses' mothers had faith this child, which is Moses. She did not flee to Pero until the providence of God intervened. Palakpakan na to natin. Because of her faith, ang iya pagtuo, amo ang nakapalihok sa Diyos. Until that the God's providence intervene. Amen. Almost 3 months of contemplating. Then God give them a wisdom about the child. Amen. So palapakan naton ang mga ginikanan nga may pagtuo. Amen. Palapakan naton. Grabe kadako sa masiling naton counterpart sa ilang nahimo. Ang Exodus chapter 2 verse 2 to 9, nagmabdos ang asawa og nangatak og batang lalaki. Sadyang nakita niya nga gwapo ang bata. Gitaguan niya kini sulod sa 3 ka bulan. Apan sadyang dili na gayud mahimo ang pagtago kaniya, gikuha niya ang usa ka basket nga hinimo gikan sa mga bugang o gibulit niya kinig aspalto. Gisulod niya sa basket ang bata o gibutang kini sa kasagbutan daplin sa subak. You know, God give he a wisdom. Gihimo kini sa iyang inahan at the point nga ang iyang igsuon nga si Miriam amo ang ay nanii dito kung naligo ang igsuon nga babae ni Pero. Amen. Gitiming kung naligo dito kay nga man luyusin ni tanan nahibaw-an nga ang igsuon nga babae ni Pero may kasing-kasing nga mahumukon. Grabe ang wisdom nga gihatag sa Diyos. Kag samtang nga naghimo siya sa basket nga halin sa bugang, ang Bible nagambal, their parents put the pits in the basket. Kung maghimo ka basket, hindi gyud na mahitabo nga walay mga lungag sa tunga. Anong gihimo nila? Mabito na nga sulti na kon sa una nga time, ang trolling kag porciner wala pa ang dispensation sang steel mga kahoy. Nung junior sila ni Brad Larry nakaupod ni sa mga kahoy sa una nga porciner. Lantaob lang nga hindi na masudlan sa tubig kay nga ginapaslakan na ditog bunot kag ginabulita na. Amo na ang pitch. Ginatabunan ang lungag. Kagabi mo lang ining chapter 2 sa verse 3, this is what it type and shadows. Ini manggod siya nga way nalunod si Moses, it is because may
pitch nga gintabon kag amo ni ang type and shadow ni Kristo Jesus nga way ta nalunod didto sa impierno. It is because gitabunan ta ni Kristo Jesus. Amen. That is the word atonement. Amo nang way ka nalunod pa impierno kay gitabunan kaniya. This is what a type and shadows sa natabo dito sa Exodus. Tagdayon, silang padiri sa verse 4, lantawa lang, pagkuha nini, nakita niya. Dayon, sa diyang giablihan sa prinsesa ang basket, nakita niya ang bata nga nagilak. Naluoy siya. Kabalog yun ang inahan ni Moses. Naluoy siya sa bata. Ug miingon, usa gayud kini sa mga batang Hebreo. Kahibalo na sa sugo, ha? Pero silang pas Bible, naluoy siya. Kahibalo na siya nga ang gikugos niya mga Hebreo nga mga tao. Kada yon ang verse 7. Unya nangutana kaniya ang isong babae sa bata. Magkuha ba ko og usa ka Hebreong inahan aron may magpasuso sa bata alang kanimo? Nagpresentar dayon si Miriam. Mukuha ba ko og yaya para pagatiman sa bata, para sa pagpasuso sa iya? Shadow katahom sa divine intervention ng Diyos. Ang verse 8 nagambal, ang prinsesa mitubag lakaw. Pagkuha, milakaw ang batang babae o gitawag niya ang inahan sa bata. Palakpakan na to ng Ginoo. Nga, tungod sa makita nga ang may pagtuo, may divine preservation ang iyang panimalay. Ang gisgutan naton, this is family ni. Pareha sa kang Noah, tungod sa pagtuo ni Noah, naluwas niya ang iyang kaugalingon ug ang iyang panimalay. So meaning, tungod sa pagtuo sa ginikanan ni Moses, na-preserve ang pamilya nila. Sa magabarog ta diha sa presensya sa Ginoo as we continue, akining bataa og atimana siya og suhulan ko ikaw. Amo ni ang iloy nga nagsud sa iya bata nga may suhol. Amen? Gisuhulan pa siya. Grabe ang Ginoo kun mamuhat. Gawas nga may divine of favor sila diha sa mata sa Dios, may divine favor po sila diha mismo sa trono ni Pero. Kaya nga, ara na ang babaeng anak ni Pero. Amen. Kagawas sina. Ang iya pag-alima, gisuhulan pa siya. Grabe. Nagpasabot nga kung may pagtuo ka, may preservation, may supply pa nga naghalin sa Ginoo. May supply pa. Gisagod ang bata, kagisuhulan pa. Ang Biblia naghambal, iyan ni pamuhat sa Ginoo. Ang nakuha nga yaya, ang iloy mismo. Amo na nga, grabe nga pag-atiman nga anak niya ang iyang atiman. Lain ang yaya kung mag-atiman sa bata. Lain. Amo na nga usahay, ang mga yaya ang manambok, di ba? Labi na kung wise sa Ginoo. Lain, pero ang tao nga ara sa Dios may kahadlok siya. Kag ang iya gihimo para ni sa kahimayaan sa Dios. Ang Bible nagambal, gisuhulan pa siya. Perti kanindot kayo. Nga tungod sa iya pagtuo. Amo na nga siling padre sa notes before ta magakanta. The future of our family, nations, and church rested with godly woman's prayer, and yet how much in history has depended on the prayer of suffering and sacrificing people, especially mothers. Hindi ni kay Mother's Day karon, but you know, let us appreciate the faith of parents. Amen. Amo na nga na-preserve sila, it is because the faith of parents. Siya do katahom ang gihimo sa Diyos.
ang Ginoo muhatag yun siya wisdom. Pareha sa gihatag niya dito sa ginikanan ni Moses. So mga kaigsunan, as we continue this message on next Sunday, karon pa lang aton mapamalandungan nga ang Dios naton nga ginasimba, Dios siya ni Abraham, Dios siya ni Jacob kag ni Isaac. Nagpasabot walay butang nga idumili niya kung ikaw mamati sa iya. Amo na nga simbahon nato ng Dios. As we close this message, let us continue this on next Sunday. May the Lord bless this word. Kagabay pa nga matun-an naton as a big lesson sa kabuhi naton. As being a parents, may pagtuo sa Dios. Kagdayon ang legasiya nga ibili niya sa iyang panimalay. Let us worship God.